Normal lang sa mag-asawa ang di pagkakaintindihan. Totoo hindi. Normal lang sa mag-asawa ang di pagkakaunawaan. Totoo hindi. Pero abnormal sa mag-asawa ang hindi nagpapatawad at nagmamahal. Yan ang itinuturo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo tayo. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Walang dahilan para tayo ay maging malungkot. Para kay Santa Rita, napakahalaga sa kanya ang isang debosyon para sa Eukaristiyang ito. Kaya nga't mayroon siyang pinagbabawal na 3. Tandaan niyo po yan, ugaliin po natin. Una, bawal ang malungkot kapag tayo'y nagdiriwang ng banal na misa. Amen? Amen. Pangalawa, bawal ang nakasimangot. Kaya tingnan mo yung katabi mo, kapag nakasimangot, sabihin mo, kapatid, ngumiti ka, sapagkat pinagpala ka ng Diyos. Amen? At ang pangatlo, bawal ang mukhang Biyernes Santo. Yan, dahil ang Diyos nating sinasamba ay muling nabuhay. Amen? Purihin po natin Panginoon at ating palakpakan. And today, God's message for us. Isa sa mga kaugalian ng bawat isa sa ating, yung pinapangarap, inaasam, ay magkaroon ng magandang buhay. Hindi po ba? Yung tipo bang ayaw maranasan ng paghihirap, ayaw maranasan ang lungkot at pighati. Totoo hindi. Hangad ng bawat isa ay maging masaya at maayos ang buhay. Totoo hindi. Ngunit hindi natin kayang matakasan ang katotohanan na ang bawat isa ay may kakambal na kalungkutan, pighati, paghihirap sa buhay. Amen? Kaya nga, bawat isa ay may kanya-kanyang krus. Totoo hindi? Krus mo ang asawa mo, krus mo yung anak mo, krus ng biyanan mo. Bawat isa ay mayroong tinuturing na krus. Kaya nga't ngayon, maaring nating pagnilayan, bakit ngayon pinagdiriwang natin ang pagtatampok sa isang krus na banal? Hindi ba ito'y kahihiyan? Hindi ba ito'y paghihirap? Ito'y sumisimbolo ng kasalanan ng ilang mga tao. Pero binago ni Jesus. Ang krus na ito ay hindi kailanman kahihiyan. Hindi kailanman kasalanan. O kailanman ito'y parusa. Ngunit ito, ang krus na binabahagi sa atin ngayon, ang krus ng tagumpay, ang krus ng kasiyahan, ang krus ng pag-ibig ni Jesus sa sanlibutan. Ipinapakita sa atin ng ating pagdiriwang na ito
ang kahalagahan ng krus ni Jesus sa buhay ng bawat isang nakakaranas ng mga krus. Sinasabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, sasamahan kita. Kaya nga't hindi ito nalalayo mismo sa buhay ni Santa Rita. Sapagkat si Santa Rita, ang daming niyang krus sa buhay. Unang-una sa dito, pinapangarap niya maging isang Agustinian nuns, isang Agustinian madre. Pero pinigilan siya ng kanyang mga magulang. Anong ginawa? Gusto niya ng mga magulang na ipakasal si Santa Rita sa isang lalaking hindi naman niya mahal. Napakasakit sa isang babae na ipupush ka ng magulang mo sa taong hindi mo naman minamahal. Pero nangibabaw kay Santa Rita ang pag-ibig sa Diyos. Para wala ng gulo, tatanggapin ko na. Hanggang tinanggap niyang ang lalaking ito, pinakasalan niya at siya ay nagkaroon ng biyayang dalawang lalaki. Ngunit sa isang bugto ng kanilang pagsasama, marahil nararanasan din ninyo na kung saan pag hindi mo mahal ang isang tao, may mga pagkakataon nag-aaway kayo. Totoo hindi? Hindi kayo nagkakaintindihan. Naranasan ni Santa Rita yan. Kaya nga dito, lagi siya nagdadasal. Devotion niya lagi. Pumupunta sa simbahan na puno ng saya, puno ng galak. Sa kabila ng kanyang karanasan ng kalungkutan. Hanggang sa di naasahan, pinatay ang kanyang asawa. Naging isang krus muli ni Santa Rita. Napakalungkot para sa kanyang mawalan ng mahal sa buhay. Sinong pagtataguyod? Kundi mismo si Santa Rita na. Sa kanyang panalangin, bigla niya naramdaman yung galit at hinanakit ng kanyang mga anak sa taong pumatay sa kanilang ama. Ano ang nangyari? Dahil meron ng pagbubugso na kung saan papatayin nila ang pumatay sa kanilang ama. Pero nagdasal mismo si Santa Rita. Hayaan na lamang na mamatay na lang ang kanyang mga anak kaysa magkasala. Hanggang sa di naasahan, nagkasakit ang dalawang anak at siya at ang dalawang anak niya ay namatay. Malungkot para sa kanya, pero tinanggap niya ng buong buo ang kalooban ng Diyos. Hanggang sa inasahan niya na gusto na niyang pumasok sa mga madre. Pagpasok niya sa mga madre, mag-a-apply siya, hindi siya tinanggap. Bakit? Kasi may asawa siya dati. Nagkaroon ng anak. Ang pagmamadre kailangan ay dalaga. So hindi siya tinanggap, pero nagtiyaga si Santa Rita, nagdasal na nagdasal, hanggang siya tinanggap ng obispo sa pagmamadre ng Agustinian. Sa loob ng Agustinian, ng mga madre, marami pa rin siyang krus. Hindi sila nagkakaintindihan, maraming ayaw sa kanya. Una sa lahat, dahil sa kanyang pag-uugali. Dahil lagi siyang nandoon sa simbahan nagdarasal. Lagi siyang masipag, lagi siyang tumutulong, na kung saan ang ibang mga madre nakikita, naiinggit. Kaya sinisiraan siya. Napakasakit ang kanyang karanasan sa loob. Pero lahat yan, inandog yan para sa Diyos. Hanggang sa bandang huli, sa kanyang sakit, inihandog pa rin ni Santa Rita ang lahat-lahat hanggang sa siya'y mamatay para sa Diyos. Napakagandang tignan ang larawan na ito sa larawan ng bawat isa sa atin. Larawan na kung saan titignan natin ang krus ng bawat isa. At ano-ano yung mga krus natin? Normal lang sa mag-asawa ang di pagkakaintindihan. Totoo, hindi. Normal lang sa mag-asawa ang di pagkakaunawaan. Totoo, hindi. Pero abnormal sa mag-asawa ang hindi nagpapatawad at nagmamahal. Yan ang itinuturo ni Santa Rita.
Kung sakali man na kayo mag-asawa ay hindi nagkakaintindihan, nag-aaway hanggang ngayon, at may debosyon ka kay Santa Rita, kapatid, baguhin mo na yan. Sapagkat hindi ka karapat-dapat maging isang debosyon para kay Santa Rita kung hindi ka marunong magpatawad at magmahal. Huwag na nating sirain ito. Sapagkat ito'y larawan mismo ng Diyos na dapat tayong lahat ay magmahalan. Kaya nga kapag may problema ka, lumapit ka kay Santa Rita, pakikinggan ka niya. Dahil simula pa lamang, alam na niya kung ano yung nararanasan mo. Sa pasimula pa lamang, andyan na mismo si Santa Rita, sinasabi niya, kapatid, hindi ka nag-iisa. Ramdam ko rin yan. Manalig lang tayo sa Diyos. At ito yung sinasabi sa atin ni Santa Rita ngayon. Yung krus na yan, para kay Santa Rita, hindi pasakit yan. Hindi problema yan. Hindi paghihirap yan. Para kay Santa Rita, ang krus na yan ay blessing. Sapagkat mula sa krus na yan, doon siya lumalapit, kumakapit sa Diyos. Kaya kung ano yung mga problema mo, kakapit ka lang sa Kanya. Huwag kang bibitaw. Kahit isang daliri na lang yan, kapit ka pa lang, hindi ka niya pababayaan. Kaya nga ito yung dapat nating intindihin. Yung cross na yan ay magiging blessing na yan kung tayo ay magdadasal ng taimtim sa gabay ni Santa Rita. Amen? Sino dito ang mga magulang? Taas ang kamay. May mga pagkakataon, mga magulang, na hindi kayo nagkakaintindihan ng anak. Totoo, hindi? Totoo. Papansinin ninyo kapag sinutuwid ninyo yung mga anak ninyo, anong ginagawa ninyo? Yung mga lolo't lola dito, ano yung unang ginagawa ninyo? Ha? Bago mo paluin, bago mo sampalin, bago mong pagsabihan, anong ginagawa mo, mga magulang? Ha? Ha? Isa lang. Ang ginagawa natin mga magulang, isang titig mo lang. Totoo, hindi? Naranasan niyo po ba yan? Yung titigan mo yung anak mo, alam mo na kung anong gagawin mo. Kung hindi, isang napakatamis at masakit na palo, matitikman mo. Totoo, hindi? Pero natutuwid tayo, hindi po ba? Sige nga, subukan ninyo ngayon. Titigan mo yung anak mo, titigan ka rin niya. Totoo, hindi? Sampalin mo anak mo, paluin mo anak mo, papaluin ka rin niya. Totoo, hindi? Totoo. Pagsabihan mo yung anak mo, pagsasabihan ka pa rin niya. Hindi to? Totoo, hindi? Minsan nga sasabihin niya, sige pa nanay, sige pa tatay, pagsabihan mo pa ako, ipapatulpo kita. Hindi po ba? Ganito na yung panahon natin ngayon. Pero paano natin maiabsan ang krus na ito? Mga magulang na naririto, huwag niyo pong ipahiya ang inyong mga anak. Huwag niyong taasan ng boses ang inyong mga anak. Anong dapat mong gawin, mga magulang? Lapitan mo siya, kausapin mo. Hindi mo na pwede na ipaliwanag lahat-lahat kung ano ang gusto mong sabihin sa kanya. Bilang magulang, anong kailangan mo? Marunong ka magpakumbaba. At sabihin mo sa kanya, anak, alam ko nasaktan kita. Alam ko na pagsabihan kita. Patawad, anak. Minsan, hindi natin nagagawa ito. Totoo, hindi. Galit ako ngayon, galit ako bukas, sa susunod na araw, galit pa rin ako. Nagtatanim ka ng galit. Hindi po ba? Kapag nagtanim ka ng galit, anong mangyayari? Bunga nito ay sama ng loob. Hindi po ba? Galit ka na yung sa asawa mo, nadadamay na yung anak mo, nadadamay na yung kapitbahay mo, nadadamay na lahat-lahat. Totoo, hindi? Kasi mayroon ka ng tinanim na galit para mahipon ang krus na yan.
kausapin mo, humingi ka ng patawad. Nagawa ko lang yung anak kasi mahal kita. Yan ang kulang sa ating ngayon. Paano maaalis ang krus na ito? Paano mahihilo ang krus na ito kung hindi natin gagawin ito? Huwag mong sabihin, magulang ako, tatay ako, nanay ako. Hindi ganon. Matuto kang magpakumbaba. Katulad ni Jesus. Hindi niya sinabi sa buong mundo, ako ay Diyos. Mula sa pagka-Diyos, hinubad niya ang pagka-Diyos at siya ay naging tao, marunong magpakumbaba. Kaya kung anong nararanasan ninyo o nararanasan ng bawat isa sa atin, naranasan mismo ni Jesus. Bago yan sa iyo, naranasan na mismo ni Jesus. Kaya ang mga magulang, para yung krus na ating nararanasan, maibsan ito ng sayat at ng kabanalan kung tayo ay mangungunang magpakumbaba at humingi ng patawad sa ating mga anak. Mga anak, taas ang kamay. Taas ang kamay, mga anak. Yan. Sa mga anak na naririto, bago po kayong magdabog, bago ka magsalita ng hindi maganda sa iyong mga magulang, bago mo saktan ang damdamin ng iyong mga magulang, isipin mo, hindi madali ang maging magulang. Amen? Ang hirap man. Napakahirap maging magulang. Kaya nga kami ni Father, nagpari na lang kami. Kasi alam namin napakahirap. Pansinin ninyo, iintindihin mo pa, isipin pa ng mga gulang ninyo, pambayad ng tubig, pambayad ng kuryente, pambayad ng bahay, pagkain mo, tuition fee mo. Hindi po ba? Dagdagan mo pa ng sama ng loob dahil sa mga sinabi ng anak mo, pagdadabog niya. Hindi po ba? Pandagdag yan ng kanyang damdamin. Totoo hindi. Yung tipo bang sana hindi na lang kita naging tatay. Sana hindi na lang kita naging nanay. Sana hindi na lang ako nabuhay sa pamilyang ito. Sakit yun, hindi po ba? Napakasakit na kung saan tagos sa ating damdamin. Pero pinapaalala sa atin ng Diyos. Isipin mo mga anak, pag nawala ang anak, ang magulang mo, huwag kang iiyak ng iiyak ng iiyak. Dahil ikaw ay isa sa mga umatay sa kanya. Ang daming iniisip na namang gulang, pero bakit mo pa rin sinasaktan? At ito yung pinapaalala sa atin. Ang tanging naging sandata ni Santa Rita ay ang pagdarasal. Pinagdadasal niya ang lahat ng mga tao. Pinagdadasal niya ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at lahat ng mga tao. At kaya ito yung hamon para sa atin ngayon. Ipagdasal mo ang iyong mahal sa buhay na nagbibigay ng krus sa iyo na may pagmamahal. Bakit mo pinagdadasal ito? Kasi mahal ko to. Ang problema lang sa atin, kapag tayo'y nagdarasal, may sama ng loob. Totoo, hindi. Yung tipo ba, Lord, bahala ka na sa asawa ko. Pag-o-offer yan. Baguhin mo, Lord, ang asawa ko sa kanyang pag-iisip, sa kanyang buhay, para mapalapit mismo siya sa iyo. Hindi po ba? Ganyan, dapat na may pagmamahal sa kapwa. At higit sa lahat, nakakulungkot lamang sa atin, karamihan sa atin na nagdadasal ng masama ng loob. Paano tayo nagdadasal? Lord, bahala ka na sa asawa ko kung masasagasaan siya mamayang gabi na ito pagkatapos ng misa, okay lang sa akin, bahala ka na. Hindi ganon. Huwag natin gagawin yon. Paalala ko lamang sa inyo, yan ang hindi ayon kay Santa Rita. Isa sa mga bagay na dapat nating matularan kay Santa Rita, lahat ng kanyang krus na naranasan, lahat yan ay blessing. Do not count your problems. Do not count your suffering. Count
your blessing. Ang daming binibigay ng Diyos na dapat mong pasalamatan. Huwag kang lalapit mismo sa simbahan. Problema po, Panginoon, problema po. Ang dami mong problema ang sinasabi sa Kanya. Pero maraming blessing ang ibinibigay ng Diyos na hindi natin siyang pinasasalamatan. At ito yung dapat nating tignan kay Santa Rita. Kung hangad po natin ang malalim na debosyon para kay Santa Rita, titignan po natin lahat yung napakahalagang charism ng mga Agustinian. At ano yung charism ng Agustinian? It is about community. It is about family. Hindi sinasabi dito, ako. But it always we as one family. At ito yung lagi po nating intindihin. Kung meron tayong di pagkakaunawaan, mga magulang na naririto, isipin mong may pamilya ka. Isipin mong may anak ka na tumitingin sa'yo. Huwag mong pagsasabihan ang anak mo, anak, bawal manuntok, bawal makipag-away, bawal magbasag ulo. Pero ito'y nakikita naman ng mga bata sa mga magulang. Tandaan mo kung ano ang tingin ng mga bata sa magulang, ito'y laging tama. Paalala ko po sa ating lahat, tularan po natin si Santa Rita, bagamat na marami siyang krosas sa kanyang buhay, lagi niyo pong iisipin, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ang kinakailangan mo lamang kumapit at maniwala sa kanyang grasya. Mga kapatid, kung ano man pong krusas na yung nararanasan, huwag niyo pong suluhin. Huwag niyo pong angkinin ang krus na yan. Hilingin mo yan sa Diyos. Kung nahihirapan ka, hilingin mo yan sa Diyos. Nasamahan ka niya sa iyong paglalakbay. Always remember, ang cross ay hindi isang punishment. Hindi problema yan. Always think, kapag nakakaranas ka ng cross, blessing yan. Tumahimik ka, manalangin ka. At lahat ng cross na yan, maiibsan yan kung maniniwala ka na ang Diyos ay kasama mo. Amen?